Dali-dali kong pinatay ang cellphone na yun. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Gusto ko na siyang kalimutan. Gusto ko nang makalimutan siyang mahalin. Umiling-iling ako. Baka naman hindi totoo ang sinasabi niya. Pinapaasa ko na naman ang sarili ko. Baka naman namimiss niya ako kasi wala na siyang katulong sa bahay. Baka wala nang maglilinis, magluluto at magsisilbi sa kanya. Or much more kung he needs me for pleasure. Inalis ko na lang yun sa isip ko at nagluto na ng makakain. Napaisip ako, tungkol sa mga credit cards ko, papaano ako mabubuhay para sa anak ko. Mahirap nang magtrabaho lalo na't buntis, ayokong mahirapan ang anak ko at ayaw kong mapagod dahil makakaapekto yun sa bata. Napaisip ako, nalaman na kaya ng mga magulang ko na naglayas ako, huminga ako ng malalim at nagpatuloy na lang sa pagluluto. Biglang may nag-doorbell, siguro andyan na si Mateo. Alam ni Mateo kung saan ako nakatira at ipinangako niyang hinding-hindi niya yun ipagsasabi sa kahit na kanino. Dali-dali ko nang binuksan ang pintuan ng magulat ako kung sino ang nasa harapan ko ngayon. Daddy, nauutal kong tawag kay Daddy, seryoso lang siya sa akin na nakatingin. Nagulat ako sa nangyayari at ngayon ko lang ulit siya nakita. Naglakad siya papunta sa loob at pinagmasdan ang buong bahay. Alam kong hindi niya ito nagugustuhan dahil na rin sa hindi naman ito kagandahan. Trina, what are you doing in this kind of place? Pag-alit na tanong sa akin ni Dad, nanginginig ang mga kamay ko at kinakabahan sa nangyayari. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Mahahanap din nila ako dahil marami silang koneksyon, pero bakit ngayon pa? Dad, I'm sorry, but the marriage won't work. Pagkatapos kong sabihin yun, sinampal niya ako bigla. Hinawakan ko ito at pagkatapos nun, nagsimula na akong humikbi. Kahit kailan naman talaga hindi ko naranasan ang pagmamahal ni isa sa pamilya ko. I'm really just nothing. Do you think I'll let this pass? At Trina, you can't ruin my image to the Los Angeles. Pinakasal ko kayong dalawa ni Froilan dahil kayo ang makakatulong sa business merge ng mga kumpanya namin pero sinisira mo lang. How could you do this to your own husband? Think before you act. Young lady, yan na nga lang ang pwede mong magawa para sa pamilya natin, hindi mo pa magawa ng maayos. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na you can't break promises? Gusto kong sigawan siya pabalik. Hindi nila naiintindihan ang pakiramdam na hindi mahalin simula pag navala. Sa una palang tiyak ko na isa akong malas sa pamilya. Ako pa rin ba ang sinisisi nila sa pagkawala ni Lola? Dad, you don't understand. Mahina kong sabi. He didn't even look at me. Yumuko na lang ako at umiyak. Ayaw kong madamay ang anak ko kaya pinilit kong huminahon ngayong mga oras na ito. Just for my baby. Dad, ginawa ko naman ang lahat. I did everything that I can to make our marriage work. But Dad, hindi niya ako mahal. He loves someone else and this life I'm still in love with him. I love him so much Dad, so much that it hurts. Mahal ko siya pero kahit kailan hindi niya ako mamahalin pabalik, na habang buhay kaming magsasama pero hindi kami masaya. Nakayuko lang ako habang sinasabi yun. Tahimik lang ang paligid at hindi pa sumasagot si Daddy. Akala niya siguro masaya kami pero never nangyari yun. Kasi sa una palang pilit lang naman ang lahat. Sana naman ma-realize nyo na sobrang sakit na mismo ang pamilya ko. Tingin sakin malas. I'm a worthless daughter. I did everything Dad. I'm always the achiever in class. I tried my best to be the best in your eyes pero hindi mo man lang na-appreciate. Pagod na ako. Pagod na akong mabuhay, dahil alam ko, walang nagmamahal sa akin, walang nagmamahal. Pagkatapos kong sabihin yun, napaluhod na lang ako, hindi ko na kaya ang bigat ng kalooban ko, pasan ko na lahat ng problema sa mundo. Yes, I came from a rich family pero hiniling ko na sana mahirap na lang kami at least sama-sama sa hirap at ginhawa. But no, every day I keep telling myself to be strong but I can't. We're not yet done, and you should take care of that thing inside you. Dali-daling umalis si Dad at alakas niyang nasarado ang pintuan, napaupo na lang ako at sumandal sa pader. Hinawakan ko ang tiyan ko at dahan-dahan ko iyong hinaplos. Hinding-hindi mangyayari sa anak ko ang nangyari sa akin. I want my baby to live peacefully. Ayaw kong maranasan niya ang pait ng tadhana, kahit kailan hinding-hindi ako mag-give up para sa anak ko. Dali-dali na akong tumayo at huminga ng malalim. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko sa mismong bahay namin ni Froilan, ganun pa din, patay ilaw hindi katulad dati na maliwanag. Hindi ko alam kung bakit pa ako pumunta dito pero nahihirapan ako.
Hindi ko siya kayang hindi makita. Sabi ko sa sarili ko nakakalimutan ko na siya pero hindi ko magawa, pero unti-unting humakbang paatras ang mga paa ko. Sinasabi ng puso ko na balikan ko siya, na baka may chance pa ang lahat, na handa akong mag-take ng risk para sa kanya. Sinasabi naman ng isip ko na lumayo na ako para hindi na ako masaktan pa. Na baka umiyak na naman ako at mamuhay sa mapait na tadhana. Na hindi ako mamahalin ng taong yun at magising na ako ng tuluyan. Umiling-iling ako, hindi ito tama, hindi ito ang pangako ko sa sarili ko. Dali-dali na akong naglakad palayo nang marinig ko ang isang boses, hindi ako nagkakamali, boses yun ni Froilan, pinilit kong hindi siya pansinin pero hindi siya tumitigil sa pagtawag sa pangalan ko. Trina, bumalik ka na, at biglang umulan, kitang-kita ko siyang nakatayo sa harap ko, he's crying in front of me. Tumalikod ulit ako at nagsimula ng tumakbo habang basang-basa na sa ulan. Bigla na lang akong nagising mula sa panaginip na yun. Dahan-dahan kong pinyunas ang basa kong pisngi, umiiyak ako. Lahat ng yun ay isang panaginip, pero ano nga ba ang gustong iparating? Trina, pasensya ka na ineng pero kailangan na kitang paalisan sa bahay na ito, hanggang ngayon hindi ka pera nagbabayad ng upa. Mahinahon na sabi ng landlady ng tinitirahan ko. Ang 5,000 ko sanang ipangbabayad ay nagastos ko na para sa pagkain, at para sa mga kailangan na vitamins na hindi na talaga kasya yung natitira kong pera, para mangbayad pa sa upa. Dahan-daang nawala ang sigla ko, iniisip ko kung papaano na kami ng baby ko, hindi ko na alam kung saan kami makikitira. Ayaw kong bumalik sa bahay namin ni Froilan dahil sa desisyon ko, ayaw ko din pumunta sa bahay namin kasi baka anda na si Dad. Nag-ayos na ako ng mga gamit para makaalis na sa bahay, pagkasarado ko ng pintuan, napayuko ako, hindi ko alam kung saan pupunta dahil nasira ang ginagamit kong cellphone, ni hindi ko alam kung paano ko mako-contact si Mateo. Tiyak na sa ibang lugar pa yun, naglakad-lakad na lang ako kahit 6:00 na ng gabi at medyo madilim na din. Hanggang sa nakita ko yung mansyon ng kapitbahay ko. 1 month na din kasing walang tao doon. Alam kong nakakatakot pero wala akong pagpipilian, kaya doon ako pumunta at dito na muna ako pansamantala, hanggat hindi pa ako nakakahanap ng matitirahan. Dali-dali kong ibinaba ang mga gamit ko at pinagmasdan ang paligid, medyo hindi na nalilinisan pero buti na lang pumayag yung caretaker na tumuloy muna ako. Tutal naging kaibigan ko din naman si Chad na may-ari ng bahay, tinawagan muna ito at pinakiusapan ko din na hindi din ako magtatagal. Dahil pagod ako sa kakalakad, pinili ko na lang humiga dito sa guest room, buti na lang tinulungan akong ibaba lahat ng gamit ko. Bumuntong hininga ko, hindi ko na alam kung papaano ko makakaya lahat ng to. Ito ba ang kakalabasan ng pag-iwan ko sa kanya? Hindi naman siguro, dahil gusto ko lang naman na mawala na ang nararamdaman ko sa kanya, dahil wala din naman mangyayari kahit anong gawin ko. Nakadalawang araw na ata akong nagtitiis ng puro delata lang, hindi rin ako makapag-grocery dahil kulang na yung balance ko sa bank account. Thankful na lang din ako kay Aling Teba na caretaker ng mansyon na ito at lagi akong dinadalhan ng prutas, pero wala din akong choice kundi gawin lahat ng gawaing bahay ng mag-isa. Sinubukan kong mag-apply ng trabaho pero lagi silang puno, sinubukan ko pero laging rejected, pero alam ko na ang punot dulo nito, isa lang ang kayang gumawa nito sa akin. Ang daddy. He wants me to suffer para in the end babalik ako sa kanila. Sobrang lakas ng ulan ng hapon yun, kakatapos ko lang mamili dahil I decided na i-withdraw ng lahat ng balance sa ATM, kaso ang layo pa ng mansyon. Ang sabi ko lalakarin ko na lang, medyo nahihirapan ako dahil may umbok na din ang tiyan ko. Dahan-dahan akong naglalakad para kahit papaano hindi mapano ang baby ko, she's the most important person to me right now. Hindi rin kasi maganda ang pakiramdam ko buong araw, parang nanghihina pero pinilit ko pa din na lumabas at mamili para may makain, 10 minutes pa ang lalakarin ko bago makarating, mahirap din pero tiniis ko na lang. Nakakainis, wala kasing mga tricycle na masakyan, lalo na't looban ang bahay na yon, pinilit kong ayusin ang sarili ko pero bigla akong nakaramdam ng hilo, napatigil ako saglit, huwag naman sana sa ganitong lagay, lumingaling nga ako sa paligid. Wala man lang ako makitang tao, sinubukan ko ulit humakbang kaso nawalan na ako ng balanse at napahiga. I tried opening my eyes at may nakikita akong lalaki na little, papalapit sakin.
Dahil sa sobrang kahinaan, hindi ko na namalayan ang lahat. Nandilim na agad ang paningin ko. Pagmulat ko ng mga mata ko, bumungad sa akin ang puting kwarto. Nasa ospital ba ako? Naramdamang may gumalaw sa tabi ko at tiningnan ko si Mateo na medyo kinuskus pa ang mga mata. Bigla akong natakot, ayos lang ba ang anak ko? Mateo, yung baby ko, nginig kong sambit, niyakap niya ako at bumulong sa akin. Ayos lang si baby, huwag kang mag-alala. Naiyak na lang ako sa nasabi niya. Akala ko tuloy mawawala na ang baby ko sa akin, lahat na iniwan ko. Basta siya na lang ang kasama ko at ayaw kong may mangyaring masama sa kanya. Trina, may matitirahan ka ba niyan? Bakit nagtitiis ka sa ganoong klaseng lugar? Sa amin ka na lang muna tumuloy, tanong niya sa akin. Dahan-dahan akong umiling at yumuko, isa yun sa mga problema ko. Ang titirahan ko, hindi ko alam kung papaano ang gagawin ko. Ayaw ko sa lahat ang humingi ng tulong sa kanila, ayoko pa silang makita. Hindi ako nakasagot, dadalhin na lang kita sa bahay para maalagaan kita. Buti na lang may kaibigan akong taga doon sa lugar mo. Naligtas kita, doon ka na lang muna sa amin yan. Ha? Tanong niya sa akin, ngumiti na lang ako at tumango sa kanya. Dahil na rin sa pagod na nararanasan ko, painikip ko na lang ang mga mata ko. Naalala ko ang nangyari kagabi, naiiyak na naman ako. Pagod na ako, pinipilit ko na lang mabuhay para sa baby ko, wala na siya. Iniwan ko siya dahil alam kong ito ang tama kong gawin, pero mas lalo akong pinapahirapan para sa huli babalik at babalik din ako. Trina, please huwag ka nang umiyak, makakasama yan sa anak mo. Sigurado umiiyak na din ang bata sa loob ng tiyan mo. Napatigil ako sa pag-iyak sa sinabi ni Mateo, ayaw ko nang may mawala pa sa akin ngayon. Pagkatapos ng 2 araw, pinalabas na rin ako sa ospital at didiretso na kami sa bahay nila. Buti na lang at nakabili din kami ng mga vitamins at lahat yon sagot na sa akin ni Mateo. Napatingin ako sa kanya habang nasa loob kami ng tricycle. May gusto akong itanong sa kanya. Mateo, kumusta na yung babaeng sinasabi mo sa akin dati? Tanong ko sa kanya. Napatingin siya sa akin at biglang napatigil. Complicated, nag-away kasi kami, nagselos kasi ako sa best friend niya. Ewan ko ba, malakas ang kutob kong may gusto ang kutong lupa na yun sa kanya. Sabi pa niya na may halong inis, natawa na lang ako, buti pa siya ang liit lang ng problema niya. Samantalang yung sa akin hindi ko na maintindihan. Alam mo Mateo, kung may tiwala ka sa kanya hindi ka dapat magselos, kung mahal ka niya, hindi naman yun maghahanap ng iba kung hindi ikaw lang, you should trust her. Kasi someday, pag naging kayo, yun ang dapat hindi masisira. I smiled at him bago kami tumigil sa lugar nila. Medyo hindi pa rin ako komportable pero dapat masanay na ako dahil wala na akong pwedeng matuluyan pa na iba. Si Jessica, baka makita niya, nasa loob si Jessica. Mamayang gabi pa yun lalabas, huwag kang mag-alala. Hindi na lang ako sumagot, hindi ko alam kung bakit pero hindi maganda ang pakiramdam ko. Or baka paranoid lang ako sa maaring mangyari. Hinga Trina, hinga, naglakad na kami papunta sa bahay nila at marami pang nakatingin sa akin dahil siguro pangalawang beses ko ulit na pupunta dito. Nakita ko agad yung nanay niyang naglilinis ng labasan nila. Ngumiti na lang ako nang magkasalubong ang mga mata namin. Oh hiha, buti na lang pumayag kang dito muna tumira. Pasensya na kung hindi ito ang nakasanayan mo, ha? Ngiti niyang sabi sa akin. Ayos lang ho yun, maraming salamat po tita. Pumasok na kami sa loob at hinatid ako ni Mateo sa kwarto ng kapatid niya. Nakita ko si Mara na yakap ang puting teddy bear. Dahan-dahan akong lumapit. Ate Trina, tabi tayong matulog mamaya ha. Ngumiti siya sa akin. Buti na lang malakas siyang makiramdam. Lumapit ako sa kanya at kinurot ang kanyang pisngi. Oo naman, no problem. Tumayo na ako para makapagbihis na, hiniram ko sa nanay ni Mateo. Dali-dali na akong nagbihis at dumiretso na sa kusina para naman may maitulong ako. Kinuha ko yung walis at naglinis nang may pumihil sa mga kamay ko. Oy Trina, huwag mo nang gawin yan, ako na. Alok ni Mateo sa akin, aayaw pa sana ako pero nakaramdam ako ng hilo kaya pinapanta muna niya ako sa kwarto para magpahinga. Tinabinyan ko si Mara habang inaayos ang buhok niya. Ate Trina, alam mo bang gusto kita para kay kuya? Pero nalaman kong hindi pala kayo pwede kaya tinihil ko na, pero hindi ko mapigilan eh. Nagpout pa siya pagkatapos niyang sabihin yun, napailing na lang ako, Mara mabait ang kuya mo, kaya deserve niya lang ang isang babaeng mamahalin siya ng buong buo, yung walang pag-aalinlangan at yung talagang tunay.
Siguro kung wala lang akong asawa, magugustuhan ko din siya, dahil iba siya sa lahat ng lalaking nakilala ko. Tumango siya sa akin bilang tugon, tinuloy ko lang ang pag-braid sa buhok niya nang may bigla siyang naitanong sa akin, hindi ko alam kung papaano ko masasagutan. Asan po yung asawa niyo, bakit hindi ka ba niya mahal? Natulala ako, hindi ko rin alam ang sasabihin kaya hindi na lang ako sumagot. Mateo, kailangan kitang makausap. Bigla akong napatayo sa gulat. Boses yon ni Jessica, at hindi ko alam kung ano ang pid niyang magawa sa akin pag nagkita kami. Dahan-dahan akong sumilip sa pinto at nagulat ako dahil nasa likod niya lang ako. Nagtago ako ulit at pinakinggan na lang ang pinag-uusapan nila. Narinig kong nandito daw si Trina. Totoo ba yun? Wala siya dito, Jessica. Pagde-deny ni Mateo, hindi ko mapigilan kabahan dahil baka maisipan niyang pumunta sa kwarto dito. Mateo, maging kaibigan ka naman sa akin, namatayan ako ng anak dahil sa kanya, pinatay niya ang anak ko. Kaya sabihin mo na sa akin kung nasaan siya, utang na loob, napaiyak na lang ako. Hindi ko na kayang magtago pa dito sa kwarto kaya naisipan kong lumabas, kailangan ko din siyang makausap, hindi ko na rin kayang magtago sa kanya. Trina, Jessica, unti-unti na siyang humarap sa akin, nang magtama ang mga mata namin, nakita ko ang blankong tingin niya sa akin, pero sa likod ng mga tingin na yon, alam kong galit, pagkamuhi ang namumuo dun, hindi na lang ako nagsalita at yumuko. Dahan-dahan siyang naglakad sa akin at naramdaman ko na lang ang palad niyang dumapo sa pisngi ko, napapikit na lang ako sa sakit ng ginawa niya, unti-unti nang tumulo ang luha ko, pero wala dapat akong karapatan na magalit, dahil ako naman ang may kasalanan. Hindi ko alam kung papaano ka pa nakakatulog sa ginawa mo. Pinalampas ko ang pagsira mo sa mga plano ko. Pinalampas ko ang pagkawala ni Froilan sa buhay ko pero ang madamay ang anak ko sa kalokohan at kadesperadahan mo. Hinding-hindi kita mapapatawad, ang tagal kong nagtiis tapos ang lakas pa ng loob mong pumunta dito. Nakakaya mo pang ipakita ang pagmumukha mo sa akin. Alam kung gaano kasakit mawala ng anak, sana pati yan mawala. Hindi na lang ako sumagot, patuloy lang ako sa pag-iyak. Sabi na nga ba ito ang mangyayari kapag nagkita na kami. Ramdam ko ang higpit ng hawak niya sa buhok ko. Sinasabunutan niya ako at humahapdi na ang anit ko. Pumagit na si Mateo sa amin, Jessica, tumigil ka na, hindi kasalanan ni Trina yun, aksidente lang ang nangyari. Kaya wag mo siyang sasaktan, sigaw ni Mateo kay Jessica. Napatingin ako sa kanya at ito ang unang beses na nakita ko siyang umuusok sa galit. Bigla siyang ngumiti ng mapait, hindi ako titigil. Mateo, pagod na ako na lang lagi ang may kasalanan, ako lagi ang masama sa tingin ng lahat, wala akong choice kaya nagawa ko yun, at hindi lang yun aksidente. Mateo, nakikita mo naman na mahal niya si Froilan, at ayaw niyang humadlang pa ang anak ko sa kanila, hindi ba, Trina? Umiling ako sa kanya, kahit kailan, wala akong balak idamay ang anak mo dito, inosente siya at hindi niya kailangang madamay dito. Oo, aminado akong kasalanan ko ang lahat, kaya humihingi ako ng tawad sa iyo. Alam kong imposible na yun pero Jessica, patawarin mo ako. Sana balang araw mawala na ang galit sa puso mo. I think I am the one who deserves to suffer. Nagmahal ako ng maling tao, maling-mali ako, at pinagsisisihan kong minahal ko ang isang Froilan de Los Angeles. Unti-unti nang humina ang boses ko, katahimikan lang ang namamayani sa aming lahat. Bumuntong hininga si Jessica. Wala ka nang mababago. Pinatay mo na ang anak ko. Malamig niyang tugon sa akin. Hindi na siya nagsalita pa at umalis. Dahan-dahan akong napaupo at umiyak ng umiyak. Dahil sa akin kaya mas lalo siyang nasasaktan. Pinunasan ko ang mga luha ko. Bigla na lang akong niyakap ni Mateo at umiyak sa balikat niya. Nagpapasalamat ako dahil kahit papaano naging kaibigan ko si Mateo. Bago ang lahat, alam kong nawalan ako ng malay, binukas ko ang mga mata ko at nasa hospital ako ngayon. Nakaramdam ako ng pagod, hindi ko alam pero mabigat ang pakiramdam ko. Pumikit na lang ulit ako nang may maramdaman akong humawak sa kamay ko. Pagmulat ko, nakita ko si Froilan, bigla akong nakaramdam ng sakit, bigla akong nakaramdam ng pagbara ng lalamunan, umiwas ako ng tingin, bakit ngayon pa? Hindi pa ako handa na makita siya uli. Dahan-dahan kong hinila ang mga kamay ko at inilayo yun sa kanya. He sighed, "How are you feeling?" tanong niya sa akin. Hindi ko siya matingnan, baka kasi manghina na naman ako,
unti-unting nararamdaman ang pintig ng puso, siguro dahil sa dami ng problemang nararamdaman ko ngayon, hindi ito makakaganda sa baby ko, hanggat maaari gusto ko pa ng mahabang panahon bago siya makita. Yung malaya na ako sa kanya, "Can you please, go away?" Mahina kong bulong sa kawalan. Alam kong narinig niya yon dahil huminga na naman siya ng malalim. Dahan-dahan akong tumingin sa kanya, at nagulat na lang ako nang makita ko ulit ang mukha niya. Hindi na siya ang dating Froilan, ang laki ng pinayat niya, yung mga mata niya namumugto at halatang laging puyat. Hindi ko siya matitigan ng matagal dahil kasi naaawa ako sa kanya. "Please, pagod na ako, gusto ko nang kumawala sa pagmamahal ko sa kanya. I'm tired of loving him, to be honest. Sorry for being a jerk, Trina. Sorry for being a stupid. Sorry for being your shitty husband way back then. Sorry for being the worst husband ever. And I'm sorry for hurting you, for making your life so miserable." Dahan-dahan niyang sinabi yun habang nakatingin sa mga mata ko. Hindi ako makasalita, parang may nakabara sa lalamunan ko. I didn't expect those words coming from him. It's not the typical Froilan, hindi niya kayang humingi ng tawad dahil ma-pride siya, but he's really different. Since you left that night, I didn't know what to do. Bigla na lang akong nawalan ng gana sa lahat, magulong-magulo kasi ang isip ko noon, Trina. He looked at me intently, at hinawakan niya din ang mga kamay ko. Hindi ako makagalaw at hindi ko na ata kayang iiwas pa ang tingin ko sa kanya. Pero desidido akong last na give up na ako, sobrang pagod na ako. "I love you, Trina, let's start over." Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Dali-dali kong iniwas ang tingin ko sa kanya at hinila ang mga kamay ko. Kailangan ko nang matutong tumayo sa sarili kong mga paa. Mahal niya ako pero I need space. "Sorry, pero ang mahalin ka ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa kabuuan ng buhay ko." Pagkasabi ko nun, unti-unti nang bumuhos ang luha sa mga mata ko. Sa isang kasabihan, "Froilan, can you just please go away, just leave me alone?" Mahina kong sabi sa kanya. Hindi ko na siya tinapunan pa ng tingin, hindi pa rin siya umaalis sa tabi ko. "Ingatan mo ang ating anghel, aking reyna." Matamis na endearment ang sagot niya. Napapikit ako. "Please Froilan, stop doing that. Hindi na ako pwedeng bumigay pa sa'yo." At ito na nga ba ang sinasabi ko? Malalaman din niya ang tungkol sa anak naming dalawa. Pero wala na akong magagawa, narinig ko na lang ang pagsarado ng pintuan.